Magandang araw mga karelasyon. Ngayon, ang topic na pag-uusapan natin ay napaka-espesyal at siguradong tatagos sa puso ng bawat isa. Ito yung 100% mahal ka niya kapag ganito siya sa iyo. Alam niyo minsan, hindi natin kailangan ng malalaking regalo o bonggang sorpresa para malaman kung mahal ka ng isang tao. Minsan, nasa maliliit na bagay lang, nasa simpleng mga kilos o paraan ng pakikitungo sa araw-araw. So, kung interesado kang malaman ito, manood ka. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, the one who listens to your nonsense yet never gets bored. Mga karelasyon, kapag may isang tao na handang makinig sa iyo kahit paulit-ulit na ang kwento mo, kahit minsan walang sense o puro kalokohan na lang, napakalaking bagay nun. Kasi ibig sabihin, hindi lang salita ang pinapakinggan niya, kundi ang puso mo. Ang tunay na nagmamahal, kahit alam niyang nonsense ang sinasabi mo, nakikinig pa rin siya kasi gusto niyang maramdaman mo na espesyal ka. Halimbawa na lang, kung nagkukuwento ka tungkol sa simpleng nangyayari sa trabaho o tungkol sa isang bagay pero parang paulit-ulit na, rewind lagi ang mga kwento mo, nandiyan pa rin siya at nakikinig. Hindi siya naboboring, hindi siya nagrereklamo. Bagkus, tumatawa pa siya, sumasabay pa sa kwento mo. At minsan, siya pa yung nagdadagdag para lang maging masaya ang usapan ninyo. Dahil para sa kanya, hindi mahalaga kung mahalaga or importante ba ang mga sinasabi mo, kundi ang mahalaga sa kanya yung nararamdaman mo habang sinasabi mo ang mga kwento mo. At kung kaya niyang makinig sa mga nonsense mo, kaya niya ring makinig sa pinakamalalim na problema mo. O, di ba? Number two, the one who notices your little things. Kapag mahal ka ng isang tao, mapapansin niya kahit yung pinakamaliit na bagay o detalye tungkol sa iyo. Yung bagong gupit mo, yung kulay ng damit na madalas mong suotin, o yung paborito mong pabango, at yung paborito mong pagkain. Ang pagmamahal kasi, nakikita yan sa atensyon. Kapag mahal ka niya, lahat ng details ay mahalaga sa kanya. Every detail matters, ika nga. Kapag may nagbago sa iyo, kahit simpleng bagay lang, mapapansin agad niya. At hindi lang niya mapapansin, pinapahalagahan pa niya. Ito yung klase ng pagmamahal na hindi lang nakatingin sa malaki o sa obvious na bagay, kundi pati sa mga maliliit na detalye na nagpapakita kung gaano siya kainteresado sa iyo bilang tao. Kasi para sa kanya, ikaw ang mundo niya. Kaya lahat ng tungkol sa iyo ay nakikita niya dahil napakahalaga mo sa kanya. Number three, the one who notices your silence and asks what's wrong. Alam nyo ba, hindi lahat ng tao kayang basahin ang katahimikan ng iba. Pero kapag may isang tao na agad nakakapansin na parang iba ka, na parang tahimik ka, at hindi gaya ng dati, ibig sabihin, inaalala ka niya ng totoo. Kung mahal ka ng isang tao, hindi lang siya nakikinig sa mga salita mo, nakikinig din siya sa mga bagay na hindi mo sinasabi. Yung simpleng pananahimik mo, yung mga mata mong parang may dinadala, napapansin niya agad yon. At ang mas mahalaga, tinatanong niya, okay ka lang ba? May problema ka ba? Hindi siya yung tipong deadma lang. Hindi rin siya yung nag-a-assume. Bagkus
Gusto niyang malaman ang tunay mong nararamdaman at pinagdadaanan dahil ayaw niyang dumanas ka ng bigat ng problema ng nag-iisa. At yan mga karelasyon ay napakalinaw na tanda ng tunay na pagmamahal. Number 4, the person who is always there in times of need. Ito yung hindi matatawaran, ang pagiging present sa oras ng pangangailangan. Hindi man siya perpekto, pero kapag kailangan mo ng karamay, nandyan siya. Hindi lang sa masasayang araw, kundi lalo na sa mga malulungkot na sandali. Ang pagmamahal ay nasusukat, hindi sa saya, kundi kung paano niya hinaharap ang hirap na kasama ka. Kung may problema ka sa pamilya, sa trabaho, o kahit simpleng bad day lang, nandyan siya para makinig, para tulungan ka, para pasayahin ka, o kahit simpleng hawakan ka lang sa kamay mo para iparamdam na hindi ka nag-iisa. At kapag nakatagpo ka ng ganitong tao, yung hindi ka iniiwan sa gitna ng unos ng buhay, siguradong mahal na mahal ka niyan. Number 5, the one who makes time for you despite being busy. Lahat tayo busy. May trabaho, may mga responsibilidad, may sariling buhay. Pero kapag mahal ka ng isang tao, gagawa at gagawa siya ng paraan para bigyan ka ng oras. Hindi excuse ang pagiging busy kasi ang oras kusang ibinibigay ng taong totoo ang pagmamahal. Maaring hindi buong araw, pero kahit ilang sandali lang na makausap ka, makachat ka, o makasama sa simpleng lakad or kakain, gagawin niya yun. Kapag mahal ka niya, hindi ka niya gagawing option, gagawin ka niyang priority. Kasi alam niya, oras ang isa sa pinakamahalagang regalong maibibigay niya sa iyo. Number 6, the one who respects and protects you. Ang tunay na pagmamahal, hindi lang puro kilig. Dapat kasama dito ang respeto at proteksyon. Kapag mahal ka ng isang tao, igagalang niya ang pagkatao mo, ang desisyon mo, ang mga boundaries mo. Hindi niya ipipilit ang gusto niya. Bagkus makikinig siya sa iyo. At higit pa sa respeto, nandyan din yung proteksyon. Hindi lang proteksyon laban sa physical na panganib, kundi proteksyon sa emosyon at damdamin mo. Ibig sabihin, hindi niya hahayaan na masaktan ka at hindi rin siya ang magiging dahilan ng sakit. Number 7, the one who makes you feel special and is happy when you are happy. Mga karelasyon, ito na siguro yung pinaka-sweet kapag may isang tao na masaya, na nakikita kang nakangiti at tumatawa. Ibig sabihin, tunay kang minamahal. Hindi siya naiinggit kapag mayroon kang success na narating. Hindi siya nagagalit kapag masaya ka sa simpleng mga bagay. Sa halip, siya pa ang unang sumusuporta, unang bumabati, at unang natutuwa kapag natutupad mo ang pangarap mo. At higit sa lahat, ginagawa kanyang espesyal araw-araw. Hindi lang sa espesyal na mga okasyon, kundi kahit sa mga ordinaryong araw, yung simpleng pagbati ng good morning, simpleng pagyakap, o yung mga tanong na kumain ka na ba, kumusta ka na, yan ang nagpaparamdam na mahalaga ka. Ang ngiti mo ay dahilan ng kanyang kaligayahan. Yan ang mga malinaw na palatandaan na 100% mahal ka niya. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe